May isang kababayan tayong Pinoy OFW sa bansang Saudi Arabia na ayon sa kanya ay na-hold up daw siya sa Batha. Na alam naman natin dyan ay talamak ang mga holdapan sa lugar na yan. At ayon sa kanya ay natangay ang kanyang passport at dapat nga daw ay exit na siya pero hindi siya umuwi or baka ang gusto niya sabihin dito ay hindi siya nakauwi dahil wala siyang ticket, dahil hindi siya makapag-book dahil nga pati ang passport ay natangay ng mandurukot or naholdaper. At baka nga pati ang pera niya. Pumunta naman daw siya sa Polo or sa Philippine Embassy at ang advice ng Polo sa kanya ay bumalik siya kapag meron na siyang ticket dahil nga bibigyan siya ng travel document. Ang tanong niya ngayon, pwede daw ba gamitin ang travel document pauwi sa Pilipinas? Ang sagot dito ay yes, travel document naman talaga ang binibigay sa Philippine Embassy kapag ganito mga issue or kaso na nawala or na-misplace ang passport as temporary passport para makauwi sa Pilipinas. At kapag nasa Pilipinas ka na ay doon na kayo magpa-replacement or passport replacement sa DFA. Sa mga kababayan naman natin na nasa Saudi Arabia ngayon, magdoble ingat kayo dyan mga kababayan dahil marami na mga kababayan natin ay nagbagi ng kanilang karanasan na na-hold up nga daw sila sa Saudi, lalong-lalo na dyan sa Batha. Kahapon nangyari sa akin ay bumaba ako sumakay ako dyan sa Bata 913 na bus. 913 na bus, so papasok yan papuntang Ulisya. So pagdating ko sa Ulisya, yung lugar na yan ay parang private na lugar ba, yung mga residential. Tapos walang katao-tao, naglakad ako, tapos sinalubong ako ng dalawang nakamotor, di ko alam, naglalakad pa rin ako, bumamalik sila doon, hinawakan ako, hinabot yung bag ko, at saka tinutukan ako ng baril. Hindi ko alam kung totoong baril yun, pero talaga palagi kung totoo talaga yun mga idol. Pero ngayon, nung nakuha na nila yung gamit ko, nandoon lahat, cellphone, mabuti itong cellphone ko na isa, naiwan. Kaya sa lahat ng mga OFW dito sa Riyadh, huwag maglakad na mag-isa, huwag pumunta sa mga lugar na gabi na yung lugar na walang katao-tao, kasi uso talaga dito ngayon sa Riyadh ang yung holdaapan, kahit dyan sa Bata ngayon, kahit araw, mga holdaapan ngayon. Minsan nagmumotor talaga yun. Kung makikita nyo ng mga taong nagmumotor, itim yun, mga itim na tao nagmumotor, yun, bigla kayong hablutin yung bag nyo, tutukan kayo, may baril talaga sila, may baril yun. Kaya mag-iingat tayo mga idol dito sa Riyadh, kaya matindi na talaga dito. Kasi di katulad sa Pilipinas na respondi agad yung mga barangay tanod, pero dito walang mga barangay tanod. Kaya mas matindi pala dito, kung pwede patayin dito, wala kang, di ka talaga matris dito. Kaya mag-iingat dito sa lahat ng mga OFW dito sa Riyadh, hindi lang sa Riyadh, sa buong Saudi Arabia, na mag-iingat sa paglalakad sa tuwing gabi sa mga lugar na tao sa lugar na walang katao-tao. Ang lugar talagang pinakadelikado dito mga idol, itong Gubera, Jaradia, Buni, Ulisya, yun, Bata, yun ang mga delikado nga lugar. Kaya marami ng mga Pilipino, ang target po nila ay mga Pilipino. Yan lang mga idol, sana mag-ingat po tayong lahat. Sa sinapit ko ngayon, ano nangyari? Wala na lahat. Pati passport, ikama, lahat. Wala na, pati wallet ko, wala talaga. Yung pinaka-importante mga gamit na nandun, tinangay lahat. Anong gagawin ko ngayon? Wala. Nganga ko. Kung mabuti sila dito, hindi nanganga. Kasama ko. Nasubrahan mo. Hi guys, so kakauwi ko lang, grabe. Buti na lang hindi ako pinabayaan ng ama. Hinold up ako. Tapos, inisnatch ako sa may inisnatch yung bag ko sa may traffic light. Sa traffic light mismo, nakamotor sila. Nakaitong dalawang lalaki. Buti na lang talaga hindi na yung bag ko. Kasi may bag na akong dala, hindi na putol. Tapos, ko siya, nahawakan ko siya kagad. Grabe. Kinabahan ako. Kasi baka may dala. Kasi pangatlong beses na to, ginanito ako. Hinold up ako, tapos nga snatch na naman. Buti na,
hindi nakakuha nila yung bag. Pero sinundan pa rin nila ako. Pero dito na ako ngayon sa ano namin. Yun lang, kaya mga kabayan, ingat tayong lahat. Lalo pa ngayon gabi. Mag-alas 11 na kasi ngayon ng gabi. Daming snatcher dito. Guys, ito yung lugar kung saan ako ini-snatch yung bag ko nung nakaraang gabi. So dyan ako nakatayo, yan. So ito kasi na part, madilim yan dyan na part paggabi. So dito talaga kami dumadaan kasi nandyan lang sa unahan yung bus station at saka metro station. So dadaan talaga kami dito kasi yung bahay namin, dito ako banda, dito ako nakatayo. Dito ako nakatayo, inablot nila yung yung bag. So sa mga kababayan natin, kasi marami ako nakikitang mga kababayan dito, dumadaan paggabi, ingat po kayo sa area nito, na ito kasi yun. Ito may siya, papuntang Orange Line na metro, tapos may papuntang Jaradia yan doon. Tapos ito naman dito, siya, papuntang metro na Court Complex. So yun mga kabayan, ingat tayo banda dito sa may Shamisi. Kasi yun nga, ang daming mga pala talaga dito, siguro nag-aabang sila. Nag-aabang sila sa mga bibiktimahin nila. Kaya yun lang, ingat kayo mga lahat mga kabayan. Bawat isa sa atin. So, awareness lang niya. Awareness na siya sa mga kababayan natin. Mag-ingat, को लागि चाहिँ यहाँ एकदम मान्छे गर्दैछ रुट्नको लागि एकदम तयारी अवस्थामा छ यो बाटोमा जो क्रस गरेर हिँड्छ त्यो मान्छेलाई चाहिँ चोर्नलाई यसरी बसिरहेछ चोरेर लग्यो Ang tanong sa paulit-ulit at sunod-sunod na pangyayaring ganito, bakit hindi sila nahuhuli ng mga pulisya at ng gobyerno dyan sa Saudi Arabia? Noon, maiilang issue din ng ganyan dito sa United Arab Emirates na sangkot ang mga lahing African. Pero ang ginawa ng UAE government ay temporary silang ban na hindi makakapasok sa UAE. So nadadamay kahit ang matitinong kalahi nila. Kaya natigil ang ganyang issue.